Dominant Protector. Credit to the author. 3,231-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Siyempre, kailangan nilang isaalang-alang si Terence, ngunit hindi nila kailangang mag-alala ng labis tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay nasa lungsod ng Stonegate, hindi lungsod ng Starfield, at siya ang bodyguard ni Zyrene, hindi ang Dean. Kahit nadadalo si Terence sa libing ng Dean, hindi niya mababantayan sa lahat ng oras sina Timothy at Shalom. Ang kailangan lang niyang gawin ay humanap ng pagkakataon para patayin sila. Gayunpaman, ang taong gumawa nito ay hindi maaaring mula sa pamilyang Fane, at hindi ito maaaring isa sa mga tauhan ni Orland, kaya kinailangan niyang maghanap ng ibang gagawa nito. Bukod sa Bloodclad Yellow Spring Sect, isang sinaunang assassination organization, may isa pang kandidato ang nasa isip ni Orland. Bagamat wala siya rito para patayin si Terence, ngunit ang matandang punong guro, si Timothy, at Shalom, nasaktan na niya ang dugong dilaw na sekta ng Tagsibol. Hindi niya akalain na tutulungan siya ng sekta. Nakakatakot kung lumabas ang balita. Kaya, determinado si Orland na makipag-ugnayan sa pinaka-F***-cacked up na organisasyon sa sinaunang sekta, ang kungtong Dark Horse Gang. Ang Black Horse Gang ay dating isang gang, ngunit ito ay nabuo sa likod ng mga eksena. Siyempre, ang sekta na ito ay pumatay at nanloob sa secular na mundo, ngunit ito ay mas lihim. Karamihan sa kanila ay mga bantay ng mayayaman, tulad ng tiyuhin ni Raul na si Yan, na miyembro ng Black Horse Gang. Dahil ang maitim na kabayo ay magpapadala lamang ng mga taong mababa ang antas, kadalasang gininto ang o mystic class, ang ibang mga sinaunang sekta ay hindi nasisiyahan sa kanila. Siyempre, paminsan-minsan ay gumagawa sila ng ilang negosyo sa paghihiganti, tulad ng pagtulong sa ilang sinaunang sekta na lumaban, o pagtuturo sa isang tao ng leksyon, at iba pa. Anyway, walang maiinggit sa ganyang gray sect. Kung tutuusin, ito ay isang organisasyong malagang, katulad ng sekta ng Tagsibol na nakabalot sa dugo. Maaaring hilingin sa kanila ng mga tao na gawin ang mga bagay na hindi nila kayang gawin, ngunit ayaw nilang masangkot kapag wala silang magagawa. Natural na naisip ni Orland ang Dark Horse Gang. Napakataas ng mga kinakailangan ng Dark Horse Gang. Kung kumilos ang Dark Horse Gang, hindi lamang sila kailangang magbayad ng malaking halaga, ngunit kailangan din nilang ipangako ang Dark Horse Gang ng isang bagay. Kung ang Dark Horse Gang ay may anumang mga kahilingan sa hinaharap, ang employer ay dapat sumang-ayon. Siyempre, hindi ito isang partikular na mahirap na gawain. Ito ay isang bagay lamang na maaaring gawin ng employer, ngunit maaaring hindi ito madaling gawin. Magagawa niya ito o hindi, ngunit kung hihilingin sa kanya ng Dark Horse Society na gawin ito, kailangan niyang gawin ito. Ang ganitong uri ng pabor ay talagang ang pinakamahirap na bayaran. Sa makatuwid, kung malutas niya ang ilang mga bagay, siya mismo ang gagawa nito. Kung hindi niya magagawa, hahanapin niya ang dilaw na sekta ng Tagsibol na nakasuot ng dugo. Kung hindi ito malulutas ng sekta, hahanapin niya ang Dark Horse Association. Ang Dark Horse Gang ay umasa sa ganitong uri ng relasyon upang kumita ng maraming pera sa sinaunang mundo. Maraming tao ang may utang sa kanila, kaya hindi nila hayagang ipahayag ang kanilang kawalang kasiyahan sa Dark Horse Gang. Kaya naman, nang magpadala ang Dark Horse Gang ng mga eksperto sa secular na mundo upang maging mga bantay at kumita ng pera, lahat ay pumikit dito. Sa pagkakataong ito, talagang wala nang iba si Orland, kaya ang Black Horse na lang ang kanyang mahahanap. Ang isa pang bentahe ng Dark Horse Gang ay hindi nila kailanman ipagkanulo ang kanilang amo, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Orland na pagtaksilan. Siyempre, maliban kung hindi niya mabayaran ang gantimpala o tinanggihan ang kahilingan ng Black Horse Gang isang araw, ang bagay na ito ay hindi mabubunyag ng Black Horse Gang. At nagkaroon ng precedent para dito, kaya paulit-ulit na nag-alinlangan si Orland bago nagpasya. Hello? Ito ba ang pangatlong kapatid ng Dark Horse Gang, Electric Bro? Nakahanap si Orland ng name card ng Black Horse. Nakuha niya ito sa sinaunang sekta at Noble House Summit. Ako. Ikaw ay Orland mula sa sinaunang pamilyang Fane, tama ba?
Si Brother David ang ikatlong pinuno ng Black Horse Gang, at siya rin ang namamahala sa panlabas na komunikasyon. Sa tuwing nakikipagpalitan siya ng contact information sa isang tao, ay save niya ang contact information ng kabilang partido, kaya sa sandaling dumating ang tawag ni Orland, alam ni Kuya David ang pagkakakilanlan ni Orland. Ako na, naaalala pa ako ni Kuya David. Si Orland ay parehong nagulat at natuwa. Natural na hindi niya alam ang mga ugali ni Kuya David at naisip niya na isa siyang malaking shot. Kuya David, this time, I have something to ask the Black Horse Gang for help. Alam mo naman ang mga kondisyon, di ba? Maliban sa reward, kailangan mong pumayag sa isang kondisyon. Of course, we'll assess the manpower and reward ayon sa hirap ng mission na binanggit mo. Ayaw din naming mabaygo. Kung tutusin, kapag nabigo tayo, maaapektuhan ang ating reputasyon. Buti naman alam mo. Sabihin mo sa akin, anong problema? Patuloy ni Kuya David. Tulungan mo akong pumatay ng ilang tao. May 3 sa kabuuan. Sabi ni Orland. Sino te? Hindi man lang nagulat si Kuya David. Kung tutusin, siya ay nasa negosyo ng pagpatay at pagnanakaw. Ang isa sa kanila ay ang matandang punong guro ng Starfield Orphanage, at ang dalawa pa ay ang aking pangalawang kapatid na lalaki, si Timothy, at ang aking pamangkin, si Shalom. Sabi ni Orland. Yung matandang principal ng orphanage. Hindi tayo aatake ng mga ordinaryong tao, pero yung dalawa pwede. Masyadong magulo ang pag-atake ng mga normal na tao. Bagamat hindi namin iniisip, ang Starfield City ay isang napaka-problema na lugar, at ito ay napakalapit sa lungsod ng Stonegate. Dapat mong malaman ang tungkol kay Terrence, hindi namin gustong makipag-away sa taong iyon. Ang Black Horse Gang ay may sapat na kaalaman pati na rin ang lungsod ng Stonegate at ang lungsod ng Starfield ay ang mga base ni Terrence, at magdudulot sila ng gulo kung pupunta sila doon at atakihin ang isang normal na tao. Kaya naman, sinubukan nilang huwag makisali sa mga ganitong bagay. Ang din ng orphanage ay ang kalaguyo ng aking pangalawang kapatid na si Timothy. Isa siyang Earth Class Late Phase Peak, hindi isang normal na tao. Yan ang gusto kong ipaalala sa inyo, subukan mong huwag makipag-away kay Terrence. Pagkatapos mong patayin ang Dean, magtago ka at hintayin ang pangalawa kong kapatid at pamangkin na ayusin ang kanilang libing bago mo sila atakihin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, kung gusto mong labanan si Terrence, huwag mo akong sisihin. Masyadong delikado ang misyon mo. Hindi niya alam na ang principal ay nanay ni Zyrene, at hindi niya ikinonekta si Zyrene sa principal. Gayunpaman, sina Stonegate at Starfield lamang ay sapat na upang tanggihan nila ang misyon. Ito ay isang serye ng mga misyon. Hanggat ang matandang punong guro ay hindi mamamatay, si Timothy at Shalom ay hindi makakaalis sa ating sinaunang Fane clan, at hindi mo sila mapapatay. At pagkatapos nilang mamatay, ako ang magiging tagapagmana ng sinaunang pamilyang Fane, sabi ni Orland. Hindi ba't mas makapangyarihan kung nangako ako sa iyo ng isang bagay? Ang pangako ng patriarch ng isang sinaunang angkan at ang pangako ng isang ordinaryong miyembro ay hindi maaaring banggitin sa parehong hininga, at ang mga bagay na maaaring gawin ng dalawa ay magkaiba. May sense ang sinabi mo. Saglit na nag-alinlangan si Brother David bago tumango. 3,232. Kung maaari talagang maging pinuno ng pamilya Fane si Orland, hahanapin siya ng Dark Horse na may gagawin sa hinaharap. Maaaring ito ay isang malaking bagay, ngunit hindi si Orland ang pinuno ng pamilya, kaya ang mga bagay na ginawa niya ay maaari lamang maging ordinaryo. Ito ang halaga ng misyong ito. Paano ito? Parin, ipinaliwanag ko na ang mga kalamangan at kahinaan. Kung sumasang-ayon ka, pagkatapos gawin ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi ka pumayag, kunwari lang na wala akong sinabi. Sinabi ni Orland. Tatalakayin ko ito sa iba pang 2 ulo, pagkatapos ay tatawagan kita pabalik. Sabi ni Kuya David pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Sige, hihintayin ko ang balita mo. Mabilis na sabi ni Orland. Kahit na ano, may pagkakataon. Ang mga miyembro ng Black Horse Gang ay pawang mga desperado. Bagamat mapanganib ang misyon na ito, kitang-kita ang mga gantimpala.
Hindi banggitin ng High Commission, ang pangako ni Orland bilang pinuno ng pamilya ay napakahalaga din. Kaya, pagkatapos masuri ang kahirapan ng misyon, tinawag ni Kuya David si Orland pabalik. Kuya David. Kinuha ni Orland ang telepono at magalang na nagtanong, paano ito? May balita ba? Mr. Orland, pumayag ang aming amo sa misyon na ito, ngunit kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa komisyon. Sabi ni Kuya David. Magsalita ka. Nang marinig ni Orland na pumayag ang Dark Horse Gang, nagulat siya at natuwa. Dahil teritoryo ito ni Terence, nagpadala kami ng Sky-class late phase Pickmaster para masiguro ang aming kaligtasan. Isa siya sa mga Grand Elder ng Black Horse, kaya medyo mas mataas ang presyo. Sabi ni Kuya David. Mabuti, mabuti, mabuti. Natakot si Orland na ang Dark Horse ay magpadala ng ilang maliliit na fries at hindi sila ang kakampi ni Terence, ngunit ngayon, isang Sky-class late phase Pickmaster ang ipinadala. Isa itong bombang nuclear. Kung tungkol sa dagdag na gastos, sulit ito. Ano ang presyo? Mabilis niyang tanong. 10 bilyon. At isang pangako. Sabi ni Kuya David. Nagulat si Orland, Kuya David, hindi ka nagbibiro, tama. Mukha ba akong 10 bilyon? Bagamat may ipon ako, halos 2 bilyon lang ang kabuuan. Sa mga sinaunang sekta, ang pamilyang Fane ay hindi itinuturing na mayaman. Kahit na may mga side business si Orland sa labas, nakaipon lang siya ng mga 2 bilyon sa mga nakaraang taon. 10 bilyon, hindi ba biro iyon? Wala ka, ngunit mayroon ang pamilyang Fane. Mahinang sabi ni Kuya David. Ang pamilyang Fane. Walang kwenta ang sinasabi ko. At saka, walang ganoong kalaking pera ang pamilyang Fane. Karamihan sa pera na ito ay extra income ko. Sinuportahan ko ang ilang tagapagsalita sa labas, ang iba ay magnegosyo, ang iba ay maging celebrity, at ang iba ay naging nurse. Lahat sila ay tumulong sa akin na kumita ng pera, at nakaipon lang ako ng 2 bilyon. Paliwanag ni Orland na may mapait na ngiti. Magkano ang pera ng pamilya Fane mo? Kumunat ang noo ni Kuya David. Hindi niya inaasahan na ang pamilya Fane ay napakahirap. Gayunpaman, ang 10 bilyong ito ay bibig din ng leon, naghihintay ng isang kontra-alok. Sa tansya ko, sa cash, mga 3 bilyon. Hindi nang ahas si Orland na itago ang anuman. Kung tutusin, ang alam niya, malalaman din ng iba. 2 billion plus 3 billion, a total of 5 billion. Deal? Pwede mo muna kaming bigyan ng 2 billion. Yung 3 billion naman, pwede mong ibigay sa amin pagkatapos mong maging padre de pamilya. Okay lang ba? Tanong ni David bro. Medyo sobra ang 5 billion, pero naisip niyang sulit ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapadala ng isang Supreme Elder upang pumatay ng 3 tao ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri. Medyo delikado ang pagtapak sa teritoryo ni Terence, ngunit ayos lang basta mag-ingat sila. Sige. Kinagat ni Orland ang kanyang mga ngipin at sumang-ayon. Pagkatapos ng lahat, kapag siya ay naging padre de pamilya, babaguhin niya ang kasalukuyang diskarte ng pamilya Fane at magpadala ng mas maraming tao upang kumita ng pera. Sa oras na iyon, siya ay makakabawi para sa puwang. Sige, ipadala sa akin ang impormasyon tungkol sa matandang prinsipal. Aalis ang ating Grand Elder ngayon at bukas. Sabi ni Kuya David. Hindi inaasahan ni Orland na magiging napakahusay ng kabilang partido at medyo nagulat. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Mabilis niyang ipinadala ang impormasyon ng matandang principal sa email address na itinalaga ni Kuya David at naghintay ng magandang balita. Saglit na namasyal sina Terence at Akira sa night market bago bumalik. Nakita ni Terence na tila hindi interesado si Akira ngayon. Tila nababagabag siya at mabigat ang kanyang puso. Kung tutuusin, siya ang dahilan. Ngunit paano niya nasabi sa kanya? Matatanggap kaya niya kung si Terence ang lalaking magnanakaw? Matapos ipadala si Akira pabalik sa orphanage bilang lalaking magnanakaw, bumalik si Terence sa kanyang orihinal na pagkakakilanlan. Si Zyrene at ang Dean ay tapos ng mag-reminisce at nag-practice kasama si Sheena sa stadium. Pinuntahan ni Terence para tingnan ngunit wala siyang maitutulong. Malinaw na ayaw siyang kausapin ni Akira, kaya naghanap ng kwarto si Terence at nagsimulang magsanay.
Medyo matagal na siyang na-stock sa Sky Class early phase, at wala pa ring senyales ng paglusot, hindi napigilan ni Terence na mapasigaw. Pagkatapos ng Sky Class, ang bawat hakbang ay talagang mahirap gawin, lalo na nang walang tulong ni Melissa. Ang bilis ng kanyang paglilinang ay nasa mababang punto. Sa gabi, si Terence at ang iba ay nanatili sa ampunan. Bukas ang charity performance at donasyon, at hindi na kailangang ibalik ni Terence sina Zyrene at Sheena sa dalawang lungsod. Wala siyang sapat na oras. Lumipas ang gabi sa katahimikan. Kinabukasan, 10 a.m., opisyal na nagsimula ang charity event. Bagamat ang huling kaganapan ay ginanap ng paaralan at hindi ito masyadong malayo sa isang ito ay sa Stonegate City at sa pagkakataong ito ay sa Starfield, kaya marami pa ring mayayaman at sikat na tao ang dumating. Bagamat sa panlabas ay mukhang ito ang apela ng isang bituin, sa totoo lang, lahat iyon ay kredito ni Pablo. Si Pablo ay ang tagapangulo ng Chamber of Commerce ng probinsya at sinusuportahan ng pamilyang Han. Ang kanyang impluwensya sa probinsya ay walang kapantay. Sino ang mga ngahas na huwag pansinin ng pamilyahan kapag nagnenegosyo sa probinsya? Kaya, karamihan sa mga negosyante na dumating sa oras na ito ay narito para sa kapakanan ni Pablo, at sa katunayan, para sa kapakanan ng Jepoy. Siyempre, sa level nila, hindi nila alam na si Terence ang tunay na boss behind the scenes. Si Jepoy ay tagasunod lamang ni Terence, ngunit si Terence ay isang taong kayang yumugyog sa sinaunang antas sa pamamagitan ng pagtapak ng kanyang paa. Ang kaganapan ng kawanggawa ay isang malaking tagumpay, at pagkatapos ng kaganapan ay ang pagtatanghal ng kawanggawa ni Zyrene at Sheena. Ang lahat ng kita mula sa konsyerto ay gagamitin para sa pagtatayo ng ampunan, at ang mga tagahanga ay maaari ring mag-donate sa mga itinalagang account sa pamamagitan ng internet. Si Terence ay nakaupong mag-isa sa audience, tahimik na nakatingin kay Zyrene sa entablado, bahagyang nawala sa pag-iisip. 3,233. The last time he came to the concert, it was him, the Miss, Yasi, and Trixie, right? Noong panahong iyon, sumakit ang ulo ni Zyrene, at tinulungan niya siya sa likod ng entablado. Sa isang kisap mata, ang mga bagay ay pareho, ngunit ang mga tao ay iba. Umalis si Miss, umalis si Trixie, aalis si Yasi, at dapat na mas mabuti ang sakit ng ulo ni Zyrene ngayong nahanap na niya ang kanyang ina, tama ba? Ang konsyerto ay lubhang matagumpay. Sina Zyrene at Sheena ay napakahusay sa pagsasaayos ng kapaligiran ng konsyerto. Nagtulungan silang dalawa at itinulak ng hakbang-hakbang ang concert hanggang sa climax. Nang matapos ang concert, 10:00 na ng gabi. Hindi nagmamadaling bumalik si Terence, ngunit nanatili sa orphanage kasama sina Zyrene at Sheena. Gayunpaman, halatang gustong bumalik ni Sheena sa lungsod ng Stonegate, at sa pagbabalik sa dormitoryo, sinubukan ni Sheena na hikayatin si Zyrene na umalis ng ilang beses. Han, bakit hindi tayo bumalik sa Stonegate City? Hindi ka ba sanay na dito nakatira? Hindi sinasadyang nagpayo si Sheena sa huling pagkakataon. Don't tell me pumunta siya. I'm quite tired, you too, right? Hindi naintindihan ni Zyrene kung bakit nagpumilit umalis si Sheena. At saka, ngayon lang ako nakasama ng aking ina. Ayokong umalis ka agad. I see. Medyo nadismaya si Sheena. Si Terence naman ay binigyan ng makahulugang tingin si Sheena. Napatalon si Sheena sa gulat at mabilis na natikom ang kanyang bibig, ngunit hindi rin nagsalita si Terence. Umakyat siya sa kanila. Sa pasukan ng dormitoryo, nakita ni Sheena si Zyrene na naglalakad patungo sa silid ng prinsipal. Malinaw na si Zyrene ay mananatili sa punong guro ngayong gabi. Mabilis niyang sinabi, Han, sabay tayong matulog ngayong gabi. Sheena, ano bang nangyayari sa'yo ngayon? Tumingin si Zyrene kay Sheena na may kakaibang ekspresyon. Di ba araw-araw tayong magkasama sa Eastern Sea City? I'm sleeping with mommy tonight, is that not okay? Hindi. I mean. Medyo nababalisa si Sheena at hindi alam ang sasabihin. Kung ganoon ay matutulog na kayong tatlo. Tumingin si Terence kay Sheena at biglang sinabi. Ayos lang din. Gusto ko sanang makausap ang matandang principal at makinig sa mga kwentong kababata mo, Han. Narinig ni Sheena ang mungkahi ni Terence at agad na tumango. Ah, sige.
Walang choice si Zyrene kundi hayaan si Sheena na sundan siya sa silid ng principal. Si Terence naman ay malalim ang iniisip habang pinapanood sina Sheena at Zyrene na pumasok sa silid ng Dean. Sa gabi, ipinalibot ni Terence ang sining ng ikatlong yugto ng Dragon Mastery, na hinihigop ang chi mula sa espasyo ng Jade. Gayunpaman, ang epekto ay napakabagal, halos balewala. Ang kailangan ngayon ni Terence ay isang pagkakataon para mag-level up, ngunit hindi madaling hanapin ang pagkakataong iyon. Sa hating gabi, biglang naramdaman ni Terence na may papalapit sa dormitoryo. Ngayong gabi, nakita ni Terence ang abnormal na reaksyon ni Sheena at nakabantay na siya, kaya nang makalapit ang taong ito, naramdaman ito ni Terence. Gayunpaman, ang antas ng lakas ng taong ito ay nagulat kay Terence. Sky Class Late Phase Peak. Lungsod ng Starfield, saan nanggaling ang Panginoong ito? Sino ang hinahabol niya? Siya ba o si Zyrene? Kumunat ang noo ni Terence. Sa sandaling ito, kung ang taong ito ay hindi darating para kay Terence, maaari pa rin siyang tumakas, ngunit halos imposible para sa kanya na makatakas kasama si Zyrene. At kung ang taong ito ay darating para kay Terence, kung gayon walang paraan para tumakbo siya. Ang pagsisikap na tumakas mula sa isang Sky Class Late Phase Peak Master ay isang panaginip lamang. Huminga ng malalim si Terence, nagtataka kung bakit hindi siya pinalad na makilala ang isang master na tulad nito. Pero sa pagkakataong ito, natakot siya na baka hindi na siya maging kasing swerte ng dati. Ang mga eksperto ng Blood-clad Yellow Spring Sect ay handang tumulong sa kanya, kaya't maaari na lamang siyang umasa sa kanyang sarili sa pagkakataong ito. Puwersa. Hindi ako mananalo. Lokohin siya. Parang walang silbi ang katalinuhan sa harap ng ganap na kapangyarihan. Sa sandaling ito, maaari lamang ipagdasal ni Terence na ang taong ito ay hindi darating para sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, ang taong ito ay pumasok sa dormitoryo na parang walang tao, diretsyong umakyat sa sahig ni Terence at naglalakad patungo sa silid ni Terence. Napakabilis ng paggalaw ng taong ito mula noong napansin siya ni Terence hanggang sa lumitaw siya sa labas ng koridor, isang kisap mata lang iyon paano hindi magiging mabilis ang Sky Class Late Phase Peak. Gayunpaman, nagulat si Terence, hindi pumasok ang tao sa kanyang silid ngunit sinipa ang pinto ng Dean. Bang! Isang malakas na tunog ang lalong nakakatalam sa tahimik na gabi. Siguradong nagising na si Zyrene at ang iba pa. Si Terence, sa kabilang banda, ay nagpapanik, hindi alam kung ano ang gagawin. Bagamat sinimulan niyang i-compress ang energy bomb sa sandaling mahanap niya ang taong ito, hindi siya sigurado kung may epekto ang energy bomb sa Sky Class Late Phase Peak na ito. Lahat ng tao sa bahay ay dapat mamatay. Ang Sky Class Late Phase Peak Master na ito ay natural na ang Grand Elder ng Black Horse. Nagulat siya nang makita ang tatlong tao sa silid. Di ba sabi nila nag-iisa lang ang matandang principal? Ang matandang principal lang ba ang nagpapahinga sa kwartong ito? Gayunpaman, walang masyadong pakialam ang Grand Elder. Tutal, tatlong tao at isang tao ang pareho sa paningin niya. Sa kanyang paningin, walang pinagkaiba ang lakas ng matandang principal sa langgam. Ang dalawa pang babae ay tila hindi rin masyadong makapangyarihan. Dahil nakita niya ang mga ito, maaari niya ring patayin silang dalawa. Ito ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri pa rin. Itinaas ng Grand Elder ang kanyang kamay at itinuro si Zyrene, mamamatay ka muna. Nagulat si Zyrene. Hindi niya inaasahan ang isang kakaibang matanda na biglang tumakbo sa kalagitnaan ng gabi. Bukod dito, tila hindi mahina ang kakaibang matandang ito. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Kumunat ang noo ni Dean. Nadama niya na ang taong ito ay hindi simple, siya ay isang practitioner, ngunit hindi niya maramdaman ang kanyang lakas. Hindi niya makikita ang kanyang lakas maliban kung ipinakita ng Grand Elder ang kanyang lakas. Wala siyang panluloko ni Terence. Itinaas ng Grand Elder ng Black Horse Gang ang kanyang kamay at itinuro ang matandang principal. Walang pakialam na sabi niya, ikaw ang matandang principal ng orphanage, di ba? May nagbayad sa akin para patayin ka, para mamatay ka na. Sa sandaling iyon, nahayag ang lakas ng Grand Elder, at nabigla ang matandang principal. Heavens, ang kalaban ay Sky Class Late Phase Peak.
Ang isang dalubhasa sa antas na ito ay parang atomic bomb. Siya ang hari ng mga magsasaka at walang kapantay. Hindi maisip ng matandang prinsipal kung sino ang magpapadala ng napakalakas na tao para patayin siya. Kahit na ang sinaunang pamilyang Fane ay walang ganoong pag-iral, tama ba? 3,234. Gayunpaman, nakasimangot pa rin ang matandang prinsipal at nagtanong, ikaw ba ay mula sa pamilyang Dorian o sa sinaunang pamilyang Fane? Hindi rin. No need to guess. Hindi ko sasabihin sa'yo. Walang pakialam na umiling ang Grand Elder, na para bang ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras sa matandang prinsipal, maaari kang mamatay. Sandali lang. Nagulat si Zyrene. Hindi niya inaasahan ang isang kakaibang matanda na biglang tumakbo sa kalagitnaan ng gabi. Bukod dito, tila hindi mahina ang kakaibang matandang ito. Nais patayin ng kabilang partido ang kanyang ina, na ngayon pa lang niya kinilala. Paano papayag si Zyrene dyan? Siya ay sumigaw sa alarma at subconsciously tumangala sa Grand Elder. She asked nervously, Senior, nagkakamali ka ba? Walang awa yan ang nanay ko sayo. Siya lang ang pinuno ng ampunan. Bakit may magbabayad para patayin siya? Oo. Maaaring nagkakamali. Hindi inaasahan ni Sheena na gagawa ng hakbang ang lalaking ito nang nasa kwarto sila ni Zyrene. Batay sa estilo ng paggawa ng mga bagay ng Black Horse Gang, hindi sila aatake o hindi magpapakita ng awa. Sa madaling salita, lahat ng tao sa silid na ito ay kailangang mamatay. Kasama niya iyon at si Zyrene. Hindi ito ang gustong makita ni Sheena, kaya gusto niyang umatras. Han, kunin natin si Mr. Linford. Kasabay nito, hinayla ni Sheena si Zyrene sa pintuan. Anong meron? Gusto mong tumakas? Ang Grand Elder ay ginisyon si Sheena, na hinihila si Zyrene patungo sa pinto. Dahil dito ay bumagal ang mga yapik ni Sheena, at agad na bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Walang mali. I don't need you to tell me what to do. Tsaka, dapat mamatay ka at lahat ng tao sa kwartong ito. Sinulyapan ng Grand Elder si Sheena at ngumuso, dahil nagmamadali kang umalis, mamamatay ka muna. Ihahatid na kita. Habang nagsasalita siya, itinaas ng Grand Elder ang kanyang kamay at itinuro si Sheena, handang patayin siya. Malaking panghihinayang ang naramdaman ni Sheena. Isang pangungusap pa lang ang sinabi niya, at inilipat na ng Grand Elder ang target sa kanya. Handa ba siyang patayin siya? Dahil dito naramdaman ni Sheena ang labis na kawalan ng kakayahan at kawalan ng kakayahan. Napipilitin lang niya ang sarili na magmakaawa, pag-usapan natin ito. Hindi pagkakaunawaan ba? Huwag. Hinahanap mo ang nanay ko, di ba? Anak niya ako, at bawat utang ay may utang. Kaibigan ko ito, at isa siyang tagalabas na walang kinalaman sa nanay ko. Pabayaan mo na siya, maaari kaming manatili dito ng nanay ko. Si Zyrene ay hindi tanga kahit ang principal, isang Earth-class late phase pick, ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ang taong ito sa harap niya ay dapat na napakalakas, at ang taong ito ay narito para sa kanyang ina. Kung gayon si Sheena ay inosente, hindi niya gustong kaladkarin siya pababa kasama niya. Kaya naman, tumayo si Zyrene sa harap mismo ni Sheena, pinuprotektahan siya habang nagsasalita siya ng may determinasyon. Natigilan si Sheena, hindi niya akalain na tatayo si Zyrene para sa kanya sa oras na ganito. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Sheena ng bukol sa kanyang lalamunan. Itinuring siya ni Zyrene bilang isang tunay na kapatid, ngunit siya. Sa isiping ito, agad na bumagsak ang mga luha ni Sheena. Siya ay nakatayong nakaugat sa lupa, sa kawalan. Sa oras na ito, kumilos ang Grand Elder. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Zyrene, at isang asol na Zinchi ang bumaril mula sa kanyang daliri, bumaril patungo sa kanya. Napakalakas ng chi na iyon, at kung tumama ito kay Zyrene, mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumipat si Sheena. Ang kanyang katawan ay gumalaw sa isang hindi kapani-paniwalang bilis at lumitaw sa harap ni Zyrene, gamit ang kanyang katawan upang harangan ang chi mula sa Grand Elder. Boom!
Sa isang malakas na putok, lumitaw ang isang mangkok na kasing laki ng duguan na butas sa dibdib ni Sheena. Ang buong katawan ni Sheena ay pinalipad pabalik, bumangga kay Zyrene. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay hindi gaanong naapektuhan, at ang dalawa sa kanila ay bumagsak sa pader kasama ang isang malakas na tunog. Iniluwa ni Zyrene ang isang subo ng dugo. Bagamat hindi siya tinamaan ng chi at hinarang ni Sheena, ang puwersa ng chi ni Sheena ay tumama sa katawan ni Zyrene sa halip. Kahit na si Zyrene ay hindi namatay, siya ay nasugatan pa rin ng husto. Umaagos ang dugo sa kanyang bibig nang bumagsak siya sa lupa. Bagamat hindi siya mamamatay ng ilang sandali, hindi siya mabubuhay ng matagal. Si Sheena ay nasa mas masamang kalagayan. Bagaman siya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinusubukan ang kanyang makakaya upang manatili sa kanyang huling hininga, tiyak na hindi siya mabubuhay. Ang tanging dahilan kung bakit siya naniwala na manatiling buhay ay dahil gusto niyang humingi ng tawad kay Zyrene. Sa sandaling ito, mamamatay na siya, ngunit bago siya mamatay, kailangan niyang magsabi ng isang bagay sa kanyang mabuting kapatid na si Zyrene, kung hindi, hindi siya makakapagpahinga ng mapayapa. Sa katunayan, ang nangyari sa silid ay nangyari sa isang segundo. Naramdaman ito ni Terence sa sandaling pumasok ang Grand Elder sa silid ng Dean at nag-react, ngunit ang lahat ng ito ay masyadong mabilis. Ilang segundo lang matapos magsalita ang Grand Elder, at kumilos na ang Grand Elder. Hindi pa ganap na nakakompress ang energy bomb ni Terence, at nakatayo siya sa harap ng kwarto, nagpapanik. Pagkatapos ng lahat, tumagal ng oras upang i-compress ang totoong bomba ng enerhiya. Kahit na ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery ay mas mabilis kaysa sa una at ikalawang yugto, hindi ito makompress sa isang iglap. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay isang Sky Class early phase ngayon, at ang dami ng chi na maaari niyang i-compress ay mas malaki. Kung siya ay i-compress ang kanyang tunay na enerhiya ayon sa nakaraang halaga, ito ay gagawin sa isang iglap, ngunit ito ay walang silbi. Kung tutuusin, ang mga chi bomb na iyon ay epektibo laban sa mga low-level practitioner, ngunit si Terence ay nakikitungo sa isang Sky Class late phase peak ngayon. Kahit na i-compress niya ang lahat ng kanyang chi dito, maaaring hindi siya makagawa ng malaking pinsala sa taong nasa harapan niya, pabayaan ang mga small-scale chi bomb na iyon mula noon. Pagkatapos ng lahat, ang malaking galaw ng isang Sky Class Master ay maaaring makabasag ng mga bundok at mahati ang lupa, at ang kanilang mga katawan ay napakalakas, kailangan ni Terence na maging mas maingat. Matagal nang nakatingin ang mga tao sa pinto. Pumasok at mamatay ng sabay. Maaaring itinago ni Terence ang kanyang presensya, ngunit matukoy pa rin siya ng Grand Elder kung gagamitin niya ang sining ng Dragon Mastery upang i-compress ang kanyang dalisay na enerhiya. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Tila kailangan niyang harapin ito sa huli. Bukod pa rito, medyo malubha ang mga pinsala ni Zyrene at Sheena. Bagamat hindi sila mamamatay sa ngayon, mamamatay sila kung hindi sila ginagamot sa oras. Matapos makapasok sa silid ng Dean, malamig na tiningnan ni Terence ang Grand Elder at nagtanong sa isang mapagkunwari na tono, saang sekta ka galing? Bakit siya pumunta sa Starfield upang pumatay? Sino ang humiling sa iyo na pumunta? 3,235. Isang maliit na Sky Class early phase, at sa tingin mo isa kang big shot. Natagpuan ng Grand Elder na nakakatawa ang bastos na mukha ni Terence, sa tingin ba niya ay isa siyang big shot? Wala bang nagsabi sa'yo na sina Starfield at Stonegate ang likod bahay ko? Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka dito para pumatay ng tao? Walang pakialam na tanong ni Terence. What do you mean? Your back garden. Sino ka? Kumunat ang noo ng dakilang elder, pakiramdam na may mali ang unang bahagi ng Sky Class na ito ay medyo kalmado, hindi ba? Mayroon silang maaasahan o walang ingat. Ngunit, ilang Sky Class early phase practitioner ang mainitin ang ulo. Sino sa kanila ang hindi nag-effort? Sa makatuwid, ang Grand Elder ay medyo hindi sigurado. Terence, siya ay isang freelancer, it's your turn, mahinang sabi ni Terence. Terence. Ikaw si Terence.
Ang Grand Elder ng Black Horse Association ay parang natapakan ang kanyang buntot. Hindi niya namamalayan na inilipat ang kanyang katawan sa gilid at takot na sinabi, "Ikaw si Terence. Ilan ang Terence sa Starfield at Stonegate? Hindi mo ba alam na ang taong pinuprotektahan ko ay ang superstar na si Zyrene?" Malamig na sabi ni Terence. Para sa kanya, pinatay ko ang Eastern Silver Star at ang Panginoon ng Purong Yin. Ngayon, pinasok mo siya ng dugo at gusto mo pang patayin ang kanyang ina. Ang puso ng Grand Elder ay sumikip kung ano ang F***, kung ano ang kanyang kinatatakutan ay darating. Pumunta siya sa Starfield at piniling magwelga sa kalagitnaan ng gabi para iwasan si Terence at hindi maakit ang kanyang atensyon. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay isang maladyos na pag-iral sa sinaunang mundo. Pagpatay sa Sky-class late phase peak sa isang iglap. Maging ang Grand Elder mismo ay hindi nang ahas na sabihin na magagawa niya iyon, anong klaseng lakas iyon. Hindi ba't medyo kahanga-hanga ito? Kaya siya. Ngunit, ngayong magkaaway na sila, ang Grand Elder ay maingat na tumingin kay Terence, "Sige, ano ang gusto mo? I know that you were hired by someone. Sabihin mo sa akin kung sino ang utak at mag-iwan ng 2 mahusay na gamot sa pagpapagaling. Pagkatapos, maaari kitang palayain." Ang mga salita ni Terence ay mayabang, ngunit pinag-isipan niya itong mabuti. Hindi naman siya nagpakita ng kahinaan, pero hindi rin niya pinilit. Pagkatapos ng lahat, ayaw ni Terence na gumawa ng anumang bagay ang lalaki sa desperasyon, at hindi makatuwiran para sa kanya na pabayaan ang Grand Elder. Ngunit, mula sa tono ng Grand Elder, maaaring hulaan ni Terence na narito ang Grand Elder para sa ibang tao, kung hindi, malalaman niya kung sino si Zyrene. Ginamit ito ni Terence bilang dahilan para palayain ang Grand Elder na may katuturan. Talaga. Bitawan mo ako kung sasabihin ko. Tumingin ang Grand Elder kay Terence at ginawa ang parehong paghatol. Lagi kong tinutupad ang aking salita, sabi ni Terence na tumango. Ako ay mula sa Black Horse Gang. Ang Grand Elder ng Black Horse Gang ay nag-alinlangan sandali bago siya nagulat, "Hindi ako sigurado kung sino ang nagbigay ng misyon. Nandito lang ako para tanggapin ang misyon. Ako ang Supreme Elder ng Black Horse. Ako lang ang may pananagutan sa paglutas ng ilang mahihirap na problema. Hindi ako ang namamahala sa pagtanggap ng mga misyon. Nasaan ang Great Recovery Pill?" Tumango si Terence. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Sina Zyrene at Sheena ay kailangang gamutin ng madalian. Hindi ko ginawa, ngunit maaari mong pretuhin ito na parang may utang sa iyo ang Black Horse Gang. Maaari kang pumunta sa Black Horse Gang para kunin ito anumang oras. Sabi ng Grand Elder. Sige, pwede ka nang umalis. Terence. Si Terence ay hindi sapat na baliw upang pumunta sa Dark Horse Gang para kunin ito, iyon ay pagpapatiwakal. Mabuti kung kumilos ng mahigpit dito at takutin ang Grand Elder, ngunit kung pumunta siya sa Black Horse Gang, maaaring malantad siya. Sige. Ihahatid na kita ngayon. Isang madilim na ngiti ang lumitaw sa mukha ng Grand Elder habang itinaas niya ang kanyang daliri, malapit nang matamaan si Terence. Laking gulat ni Terence, hindi niya akalain na ganoon na lamang ang pag-atake ng Grand Elder. Aalis na sana siya, at ngayon ay umaatake na siya. Hindi kaya. May nakita siya. Ngunit, ano man ang mangyari, kailangan itong harapin ni Terence. Ang purong enerhiya na bomba, na nakompres sa 70%, ay sumambulat mula sa kamay ni Terence at lumipad patungo sa Grand Elder. Gayunpaman, upang hindi masira ang buong gusali ng dormitoryo, nililimitahan pa rin ni Terence ang direksyon ng bomba ng enerhiya, sinusubukang gawin ang anggulo hanggat maaari upang itutok sa labas ng bintana. Sa ganitong paraan, ang dakilang Elder ay hahampas lamang sa pader at sisubog sa labas ng pader, hindi sa buong gusali. Bagamat walang mga ulila na nakatira sa gusaling ito, ang mga ulila ay lahat ay lumipat sa mas malalaking dormitoryo, at ang gusaling ito ay para lamang sa mga tagapag-alaga. Ang tanging tagapag-alaga ay ang dinatakira, ngunit ayaw ni Terence na masayang ang perang ginastos sa gusaling ito.
Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Terence ay bago pa matamaan ng kanyang energy bomb ang Grand Elder, itinaas ng Grand Elder ang kanyang kamay at may ginawa. Ang bomba ng enerhiya ay nasisipsip sa mga daliri ng Grand Elder bago ito sumabog na wala nang walang bakas. Parang hindi pa na-activate ni Terence ang energy bomb. Saan napunta ang totoong bomba ng enerhiya? Nagulat si Terence. Sa susunod na sandali, isang berdeng chi ang bumaril mula sa dulo ng daliri ng Grand Elder patungo kay Terence. Ang reaksyon ni Terence ay medyo mabilis, at mayroon siyang butterfly micro-steps na natutunan niya mula sa kanyang master bilang isang assassin, kaya halos hindi niya hinayaang tamaan ng chi ang kanyang mahahalagang bahagi. Ngunit kahit na ganoon, ang chi mula sa daliri ng Grand Elder ay tumusok pa rin sa kaliwang balikat ni Terence, na lumikha ng isang malaking butas ng dugo. Ang noo ni Terence ay natatakpan ng malamig na pawis masyadong masakit. Hindi man lang niya nakita ang ginawa ng Grand Elder at natama na siya. Hindi, kailangan niyang gamitin ang kanyang huling trumpo para iligtas ang kanyang buhay. Walang pagpipilian si Terence kundi kunin ang huling hindi matatakasan na lambat mula sa espasyo ng Jade at takpan ang Grand Elder. Ang lambat ay kinuha mula sa manipis na hangin mula sa Jade space ni Terence nang walang anumang babala, at bago pa makapag-react ang Grand Elder, siya ay nabalot na parang dumpling, hindi makagalaw. Phew! Nakahinga ng maluwag si Terence habang nakatingin sa Grand Elder. Mabilis niyang isinaaktibo ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery upang pagalingin ang pinsala sa kanyang kaliwang balikat. Mayroon bang a flaw in my act just now? Ikaw talaga, Terence. Ang Grand Elder ng Dark Horse Gang, na nakulong ng hindi matatakasan na lambat, ay hindi nagpakita ng anumang galit o takot. Sa halip, mahinahon niyang tanong. Oo. Tumango si Terence, may peke ba dito? Sa puntong ito, hindi ko na kailangang magpanggap pa. 3,236. Tama ka, ngunit hindi totoo ang mga chismis. Ang pag-atake mo ay tiyak na pumatay ng Sky Class mid-phase pick, ngunit ang isang Sky Class late phase ay nasugatan lamang. Hindi ito makakaapekto sa isang Sky Class late phase pick sa lahat, lalo na sa akin. Ang Grand Elder ng Black Horse Gang ay nagsabi na walang malasakit, kung ikaw ay tunay na Terence Kill at start ng silanganan. May ibang gumawa nito. Tama, meron na talagang iba. Nagtataka lang ako kung bakit mo ako pinaghihinalaan. Sabi ni Terence habang naglalakad patungo kina Zyrene at Sheena. Pareho silang nasugatan, ngunit mas malala ang mga pinsala ni Sheena. Sa sandaling iyon, si Zyrene, na humihinga pa rin ng malalim, ay nauutal. Zyrene. I'm sorry. Sheena. Bakit mo naman nasabi? Niligtas mo ako, bakit mo ako pababayaan? Si Zyrene ay nalilito. Ngunit pinutol ni Terence ang kanilang pag-uusap at inabot ang palso ni Sheena. Kung gusto mong mabuhay, huwag kang magsalita. Natigilan si Sheena. Hindi niya akalain na si Terence ang unang darating para iligtas siya at hindi si Zyrene. Posibleng hindi siya nakita ni Terence, ngunit nagulat siya na siya ang unang nagligtas sa kanya at hindi si Zyrene. Ang mga sugat ni Zyrene ay hindi kasing seryoso nang sa iyo, malapit ka nang mamatay. Walang pakialam si Terence sa iniisip ni Sheena. Agad niyang isinaaktibo ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery at sinimulan siyang pagalingin. Hindi pa ganap na nakaka-recover ang balikat ni Terence, ngunit wala itong epekto, kaya sinimulan niya munang gamutin si Sheena. Dahil kinuha ko ang misyon na ito at dumating sa Starfield, natural na alam ko na mayroong isang Terence sa Starfield at Stonegate. Ito ang kanyang teritoryo. Hindi naramdaman ng Grand Elder na siya ay isang bilanggo, parang walang magagawa si Terence sa kanya kahit na siya ay nakulong. Kinausap niya si Terence na parang nagkukwento, na pag-aralan ko na ang taong ito, ngunit ang ginawa mo ngayon ay halatang iba sa ginawa mo noon. Oh! Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Terence. Hindi niya akalain na ganoon kadaling kausap ang Grand Elder. Parang walang pakialam sa kanya ang Grand Elder. It's actually very simple, nasaktan ko ang mga tao sa paligid mo, at muntik ko na silang mapatay. Ayon kay Terence sa mga alamat, magagalit siya para sa kapakanan ng mga babae.
Kung talagang may kakayahan kang patayin ang Sky Class sa late phase peak, papatayin mo na sana ako sa sandaling lumitaw ka. Hindi ka na masyadong nagsasalita sa akin. Halatang nag-iisip ang Grand Elder at Black Horse. He made his own judgment in an instant. Bukod dito, pumayag ka talaga na palayain ako, at ang mga kondisyong iminungkahing mo ay hindi masyadong sobra. Isa pa itong kaina-hinalang punto. Hindi ito tumutugma sa iyong matako na personalidad. Tumango si Terence na pagtanto niya mismo ito, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang buhay ni Nazirene at Sheena ay nakataya, at ayaw ni Terence na sayangin ang kanyang hininga sa Grand Elder. Gayunpaman, ito ay isa lamang sa mga kaina-hinalang punto, hindi ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi niya inaasahan na makikita ng Supreme Elder ng Black Horse Association ang kanyang kilalang protection na karakter. Hindi siya direktang inatake ng Supreme Elder nang pumasok siya sa silid. Ito ang pinakamalaking kapintasan. So inatake mo ako. Ganyan ka ba ka-confident? Tanong ni Terence sabay tango. Of course, there's one more thing. Nung nasa pinto ka na, tuloy-tuloy ang incantation ng mental cultivation method mo. Ramdam na ramdam ko. Ibig sabihin, sumulpot ka agad pagpasok ko sa kwarto, pero hindi ka pumasok. Hindi mo ako pinigilan nung umatake ako. Sa halip, pumasok ka pagkatapos kong magsalita. Ipinapakita rin nito na takot ka sa akin. Nagpatuloy ang Grand Elder ng Black Horse Gang, hindi ka kaagad umatake pagkatapos mong pumasok, ngunit nagpatuloy sa pag-channel ng sining ng iyong practitioner, iyan ang patunay niyan. Kung talagang makakapatay ka ng Sky Class late phase peak sa loob ng ilang segundo, hindi mo na kailangang kabahan at patuloy na i-channel ang mga sining ng iyong practitioner, ipinapakita mo lang ang iyong kahinaan. I see. Mapait na ngumiti si Terence. Ito ay isa pang malaking kapintasan. Kaya, sa buod, ang tatlong kaina-hinalang puntong ito ang nagpasigurado sa akin na isa ka lamang walang laman na shell. Walang pakialam na sinabi ng Grand Elder ng Black Horse Gang, gayunpaman, kung wala akong trump card, hindi kita direktang aatake kahit na naghihinala ako. Aalis ako sa lugar na ito at hindi ako magdudulot ng gulo. Gayunpaman, mayroon akong trump card na siyang pinakamalaking dahilan kung bakit ako gumawa ng hakbang. Ang mga kaina-hinalang punto ay pandagdag lamang. Hindi napigilan ni Terence na huminga ng malamig matapos marinig ang mga salita ng Grand Elder. Ang taong ito ay napakatalino at kalmado. Kung hindi niya inalis ang taong ito, malamang na magiging malaking banta ito sa kanya sa hinaharap. Gayunpaman, paano siya makakawala sa kanya? Sa katunayan, mula sa sandaling ginamit ni Terence ang makalangit na lambat upang takpan ang Grand Elder, naisip na niya kung paano ito aalisin. Sa lakas ni Terence, hindi niya ito kayang patayin. Kahit na nakulong siya sa lambat, mayroon siyang purong chi na nagpoprotekta sa kanya. Gaano man siya kalakas na tamaan ni Terence, hindi siya mamamatay. Sinabi rin niya na ang kasalukuyang lakas ni Terence ay hindi maaaring magdulot ng anumang pinsala sa kanya. Ito ang pinakakinakabahan ni Terence, nasa kamay niya ang lalaki, ngunit wala siyang magawa sa kanya. Malamang alam din ito ng Grand Elder, at iyon ang dahilan kung bakit kalmado niyang kausap si Terence. Ang iyong tinatawag na trump card ay ang humigop lang sa aking tunay na chi. Tanong ni Terence. Oo, ako nga. Walang itinago ang Grand Elder ng Black Horse Gang. Tumango siya at sinabing, hindi ka ba tatakbo? Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na may takdang oras ang makalangit na network? Sensitibo sa oras. Kumurap si Terence, hindi pa niya narinig na binanggit ito ng Spider Clan. Karaniwan, ang mga taong nakulong sa lambat ay hindi makalabas sa loob, kailangan nila ng tulong mula sa labas. Ngunit hindi alam ni Terence ang tungkol sa limitasyon ng oras, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ito ay isang beses na bagay, at may limitasyon sa oras ito. Imposibleng igapos nito ang Grand Elder magpakailanman, tama ba? Parang hindi mo alam. This is a treasure produced by a spiritual spider, right? Walang pakialam na sinabi ng Grand Elder ng Black Horse Gang, papayo ko sa iyo na tumakas ka agad.
Kapag ang bagay na ito ay nawala ang epekto nito, ito na ang oras ng iyong kamatayan. Gayunpaman, hindi ka makakatakbo ng malayo. Maliban na lang kung magtatago kayong lahat sa malalalim na kabundukan at lumang kagubatan, mahahanap pa rin kita sa susunod. Hindi ka maaaring makulong sa hindi maiiwasang net na ito magpakailanman, tama ba? 3,237. Si Terence ay hindi masyadong maganda, ngunit ang Grand Elder ay nagsasabi ng totoo. Saan kaya siya tumakbo? Maliban na lang kung dinala niya sina Zyrene, Sheena, at ang Dean sa West Star Village para sa Milong, ngunit marami pa ring bagay na dapat gawin dito. Hindi naman niya pwedeng baliwalain lang, di ba? Gaano katagal ang time limit? Medyo pangit ang mukha ni Terence. Kung titingnan ang kalidad ng iyong makalangit na network, sa tingin ko ito ay tatagal lamang ng isang araw. Ngunit kung ako ay magpupumilit sa loob, ito ay tatagal lamang ng ilang oras. Ang sabi ng Grand Elder ng Black Horse Gang, isa lang ay ayaw kong sayangin ang lakas ko. Wala kang magagawa sa akin. Bakit ko sasayangin ang lakas ko? Mukhang confident ka na. Si Terence ay walang magawa. Sa katunayan, wala siyang magagawa sa Grand Elder gamit ang kanyang sariling lakas, kahit ang kanyang mga tagasunod. Kahit nasalakayin siya sa isang grupo, hindi sila makakagawa ng malaking pinsala sa Grand Elder. Hindi naman kasi sila magka-level. Para itong isang grupo ng mga langgam na hindi makagalaw ng isang elepante. Sa isang sipa ng elepante, mamamatay ang grupo ng mga langgam. Gayunpaman, umiikot ang isip ni Terence habang iniisip ang ilang tao. Hindi niya lang alam kung matutulungan siya ng mga taong ito. Limitado lang ang alam ni Terence na maaaring pumatay sa dakilang elder. Maliban sa matandang Linford at Galten na nasa malayong nayo ng West Star Mountain, ang iba ay ang mga tao mula sa Blood-clad Yellow Spring Sect. Ngunit hindi mapatay ng malayong tubig ang isang malapit na apoy na si Linford ay hindi makakarating, at kahit nagawin ni Galten, magtatagal ito. Kaya, ang tanging tao na maaaring hinga ng tulong ni Terence ay ang iilan mula sa Yellow Spring Sect. Sa pag-iisip na iyon, nagpa siya si Terence na subukan ito. Diniel niya ang numerong iniwan ng matandang ninuno ng sekta ng Dugong Netherworld at nakita kung matutulungan siya nitong pumatay ng tao. Sila ay isang organisasyon na tumatanggap ng bayad para sa pagpatay ng mga tao, kaya dapat na makuha sila ni Terence upang tulungan siya kung magbabayad siya ng isang tiyak na presyo, tama ba? Hello, Mr. Linford. Agad na kinuha ng matanda nang makita niyang numero iyon ni Terence. Siya ay napakamagalang, at dahil kay Donovan, hindi siya nang ahas na maging walang galang kay Terence. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na lumayo ng labis. Nakapamulso lang ang mukha niya at mahinahong magsalita. Ghastly old ancestor, pwede ba akong humingi ng tulong sa iyo na pumatay ng tao? Tanong ni Terence. Sa orihinal, hindi gaanong pinansin ng Grand Elder ang tawag sa telepono ni Terence. Alam niya ang tungkol sa Circle of Friends ni Terence, at bagamat marami siyang tagasunod, ang pinakamalakas ay si Sholom at ilang sinaunang tao. Ang mga taong ito ay hindi maaaring magdulot ng banta sa kanya, kaya hindi siya natakot. Gayunpaman, bumilis ang tibok ng kanyang puso nang marinig niya ang pangalan ng malagim na matandang ninuno. Hindi ba ito ang taong mula sa Blood-clad Yellow Spring Sect? Tinatawag sila ni Terence. Ano ang ibig niyang sabihin dito? Gusto niyang kumuha ng medical student mula sa Yellow Spring Sect para patayin siya. Ngunit, sa pag-iisip tungkol dito, huminahon ang dakilang elder. Ang elder ay nasa Sky Class late phase peak lang, hindi pa kompleto. Kahit na dumating siya, hindi niya ito magagawang patayin gamit ang kanyang chi. At kung ipapadala niya ang iba pa niyang mga subordinate, mas mababa pa ang dapat ipag-alala. Ang pinaka-nakababahala ay ang dalawang Sky Class late phase peak masters, Old Ancestor Yellow Spring at Blood-robed Old Ancestor. Gayunpaman, maaari bang anyayahan ng sino man ang dalawang patriarch na ito? Ang dalawang patriarch na ito ay mga pag-iral sa parehong antas ng kanya. Hindi sila magiging interesado sa mga ordinaryong misyon. Bukod dito, ang mga malalaking shot na ito ay napaka-reserved din.
Imposibleng lumabas sila dahil lang may nag-imbite sa kanila. Dagdag pa, ang lungsod ng Starfield ay malayo sa sekta ng Tagsibol na nababalot ng dugo kahit na dumating ang dalawang Sky-class late phase peak elder, makakatakas siya sa oras na dumating sila. Gayunpaman, ang Grand Elder ng Dark Horse ay malinaw na isang maingat at mapanlinlang na tao. Hindi niya pinahintulutan ang anumang pagkakamali, kaya nang tumawag si Terence, nagsimula siyang nahihirapan sa makalangit na network. Kailangan niyang makaalis sa bitag sa lalong madaling panahon kung sakaling kumuha talaga si Terence ng isang mamamatay tao para patayin siya. Ayon sa kanyang pagtatantya, makakalabas siya sa hindi matatakasan na lambat sa loob ng halos 3 oras. Aabutin ng hindi bababa sa 7 hanggang 8 oras para makarating dito ang nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect. Sa makatuwid, hindi siya nasa anumang panganib pagkatapos na timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Oh! Kill! Kill who? Are you trying to hire us to assassinate someone, Mr. Linford? Huminto ang Grandmaster, hindi niya inaasahan na hihilingin ni Terence sa kanila na pumatay ng tao. Gayunpaman, upang maipakita ang isang magandang palabas, hindi siya maaaring kumilos ng masyadong mapilit. Hindi niya masasabing, wow, nang tumawag si Terence para pumatay ng tao, masyadong peke iyon. Oo, siya ang Supreme Elder ng Dark Horse Gang, Sky-class late phase peak. Natrap ko na siya ng hindi matatakasan na lambat pero hindi ko siya kayang patayin. Kailangan lang ipadala ng sekta mo dito ang Elder na nakasuot ng dugo at Elder Yellow Spring para patayin siya ng magkasama. Mabilis at detalyadong ipinaliwanag ni Terence. Nakita na niya ang Grand Elder na nahihirapan sa makalangit na lambat, at ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Kung ang Grand Elder ay nagtagumpay, ito ay isang kapahamakan. Ang misyon ay hindi mapanganib, at ito ay medyo madali. Paano ito? Interesado ka ba, Ninuno? Nakakatakot. Si Terence ay dating assassin, kaya alam niya ang tungkol dito. Kung mas simple ang misyon, mas mababa ang gantimpala, ngunit dahil sa antas ng target, 2 mahahalagang tao ang kailangan. Ang dahilan kung bakit tinawag ni Terence ang mga tao mula sa Blood-clad Yellow Spring Sect ay dahil sila ay mga cultivator at mabilis silang masagasaan. Sina Old Linford at Galten ay maaari lamang sumakay ng tren, at ang mga tao mula sa sekta ay mas mabilis kung ikukumpara. Siya pala ang Grand Elder ng Dark Horse Gang. Ang galing, Mr. Linford. Iniisip lang namin kung tatanggapin ba namin ang misyon na ito. Malaki ang naitulong mo sa amin. Nang marinig na ito ay ang Grand Elder ng Dark Horse Gang, ang malagim na puso ng ninuno ay nanginag, at malamig na pawis ang bumuhos sa kanyang noo. Anong pagpapabeye sa tungkulin? Ang 3 matatanda ay nakatalaga sa lungsod ng Stonegate, nagsasaliksik sa kinaroroonan, personalidad, at panlipunang bilog ni Terence. Natural, mas binibigyang pansin nila ang mga nangyayari sa paligid. Isang Sky-class late phase peak na lumilitaw sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong, syempre, bibigyan nila ng pansin. Gayunpaman, hindi nila ito binigyang pansin nang marinig nila na ang Supreme Elder ng Black Horse Association ay pumunta lamang upang patayin ang matandang punong guro ng isang orphanage. Pagkatapos ng lahat, ang Black Horse Association at ang Blood-clad Yellow Spring Sect ay itinuturing na nasa parehong linya ng trabaho sa isang kahulugan. Lahat sila ay mula sa sinaunang panahon at hindi na kailangang sirain ang kanilang relasyon sa isang maliit na bagay. At saka, siya lang ang matandang principal ng isang orphanage. Ang kanyang buhay at kamatayan ay walang kinalaman sa nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect. 3,238. Hindi pa rin nila alam na ang orphanage ay may kinalaman kay Terence, lalo pa na ang Dean ay ina ni Zyrene. Kaya, wala silang pakialam at itinuring na lamang ang dakilang elder bilang isang dumaan, ngunit pagkatapos matanggap ang tawag ni Terence, napagtanto nilang mali sila ay ganap na mali. Ang Grand Elder ng Black Horse Gang ay lumalaban kay Terence, at pagkatapos siyang mahuli ni Terence, kumuha pa siya ng isang tao mula sa Blood-clad Yellow Spring Sect para patayin ang Grand Elder. Gaano kalaki ang galit nila? Paano kung walang makalangit na network si Terence? Hindi kaya napatay siya ng matandang ito.
Tumutulo ang malamig na pawis sa likod ng matanda sa pag-iisip hindi siya maglalakas loob na humingi ng gantimpala mula kay Terence. Sa makatuwid, kinailangan niyang umangkop sa sitwasyon at nagkaroon ng ideya na sabihin iyon. Tumulong ako. Anong ginawa ko para tumulong? Napakurap si Terence. Ganito, hindi tayo kalayuan dito. Pumunta tayo dito dahil may nagbigay sa atin ng bagong misyon. Napakataas ng gantimpala, pero ang hirap din. Ang pumatay sa Supreme Elder ng Black Horse. Late face peak ng sky class ng lalaking ito, buong bilog hindi kami sigurado kung mailalabas namin siya ng hindi nasasaktan, kaya nag-iisip lang kami ng plano nang si Mr. Linford ay nagdala sa amin ng magandang balita. Sabi ng matanda, pupunta kami agad doon. May utang kaming pabor sa iyo. Kung may kailangan ka sa hinaharap, direktang makipag-ugnayan sa akin. Dahil doon, ibinaba niya ang tawag ng hindi naghihintay ng tugon ni Terence. Alam niyang mahalaga ang oras at ayaw niyang sayangin ito. Si Terence naman, nakatitig lang sa phone na nasa kamay niya, mapait na nakangiti sa puso niya. Ano ito? Ito ay sobrang kakaiba. Noong una ay gusto niyang kunin ang mga tao ng blood-clad Yellow Spring Sect para pumatay, ngunit hindi niya alam kung papayag sila at kung anong mga kondisyon ang kanilang ibibigay. Siya ay nag-alala, ngunit sa huli, siya ay hindi maipaliwanag na naging isang katulong ng nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect. Hindi lamang sila nagpadala ng mga tao upang patayin ang Supreme Elder ng Black Horse Association, ngunit sinabi rin nila na may utang sila sa kanya. Umiling si Terence. Kakaibang mga bagay ang nangyayari taon-taon. Napakaraming nakasuot ng dugong tao sa Yellow Spring Sect. Ganoon din ang huling pagkakataon. Gayunpaman, naisip ni Terence na ang taong ito ay isang mabuting tao. Kung hindi niya ito sinabi ng malakas at pumayag sa kahilingan ni Terence, hindi lamang sila makakakuha ng komisyon mula kay Terence, ngunit hindi rin nila kailangang magkaroon ng pabor kay Terence. Magagawa rin nila ang kanilang misyon na patayin ang Grand Elder ng Black Horse Gang. Ito ay pumatay ng 3 ibon gamit ang isang bato. Gayunpaman, hindi ginawa iyon ng nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect. Sila ay tunay na isang mabait na sekta. Siyempre, ito ay impresyon lamang ni Terence. Hindi niya alam kung magsusuka ng dugo ang iba pang mga cultivator o mga sekta na nakipag-usap sa sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo. Mapagbigay, aking asno. Makikipag-usap ba sa iyo ang ganitong uri ng assassin organization tungkol sa mga pabor? Hindi naman siya nananaginip, di ba? Gayunpaman, hindi gaanong alam ni Terence ang tungkol sa sinaunang mundo, lalo pa kung ano ang dating sekta ng dilaw na tagsibol na nabalot ng dugo. Pagkatapos ng 2 pagtatagpo, naramdaman niyang mabuting tao ang sekta. Sa pagtingin sa Grand Elder na nagpupumigla sa kanyang harapan, ang bibig ni Terence ay nakakurba sa isang mapanuksong ngiti. Kung ang nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect ay nasa gilid ng sekta, susugod sila sa abot ng kanilang makakaya, ngunit hindi sigurado si Terence kung ang Grand Elder ng Black Horse Association ay magagawang makipagpunyagi sa labas ng makalangit na network bago iyon. Ngunit ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol doon dahil nasa malapit na ang mga tao ng blood-clad Yellow Spring Sect. Hindi inaasahan ni Sheena na may kakilala si Terence mula sa Yellow Spring Sect. Medyo nagulat siya, pero bumigat ang puso niya nang maramdaman niyang gumagaling ang mga sugat niya. Sinisisi siya ng konsensya niya. Kung ngayon lang siya namatay, patay na rin siya. Ngunit ngayon, muli siyang nabuhay. Paano niya haharapin si Zyrene sa hinaharap? Sige, hindi ka mamamatay, Earth Class Early Phase. Bumulong si Terence sa tenga ni Sheena, gamit ang kanyang purong enerhiya na voice transmission para walang ibang makarinig sa kanya. Gayunpaman, ang mukha ni Sheena ay kumislap na may bakas ng pagkagulat. Alam ba talaga ni Terence ang antas ng kanyang lakas? Hindi niya ito ipinakita sa harap ni Terence. Paano nalaman ni Terence? Kahit na noong pinagaling siya ni Terence, hindi niya ginamit ang kanyang chi para pagalingin ang kanyang sarili.
Nang tanggapin niya ang pag-atake ng Grand Elder, ginamit niya ang kanyang chi para protektahan ang kanyang sarili, ngunit hindi pa nakapasok si Terence sa bahay, at napakaraming chi sa silid, kabilang ang Dean at ang Grand Elder. Hindi dapat masabi ni Terence kung sino. Terence, paano mo nalaman? Gayunpaman, bago pa siya makapagtanong ng anuman, lumingon na si Terence para gamutin si Zyrene. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Sheena na magtanong ng kahit ano. Ang Grand Elder ng Black Horse Association ay patuloy na nahihirapan sa hindi matatakasan na lambat. Napakaganda ng depensa ng net. Gaano man sinubukan ng Grand Elder ng Black Horse Association na gamitin ang kanyang mga kasanayan, ito ay tulad ng paghampas ng bulak. Bukod dito, ang bagay na ito ay one-way. Hindi siya makalabas mula sa loob, ngunit maaari siyang makapasok mula sa labas. Ito rin ang dahilan kung bakit mabilis na nahihirapan ang Grand Elder ng Black Horse Association. Gusto niyang makalaya at makatakas sa lugar na ito. Sa ngayon, hindi mahalaga kung kaya niyang patayin si Terence o ang mga taong ito. Para sa Grand Elder ng Black Horse, ang pagtakbo para sa kanyang buhay ang pinakamahalagang bagay. Ayaw niyang mamatay sa kamay ng namumuong dugong Yellow Spring Sect nang hindi alam kung bakit. Gayunpaman, paanong ang hindi matatakasan na lambat ng Spider Clan ay napakadaling buksan. Limitado lang ang gamit ng Fire Lion Clan spitting fire sa loob. Tanging kapag ang ilang mga apoy na leon ay nagluwa ng apoy mula sa labas ay maaaring ito ay mabibitak. Gaano man kalakas ang Grand Elder ng Black Horse Association, isa lamang siyang human cultivator. Kung ikukumpara sa mga makapangyarihang espiritong hayop na iyon, may pagkakaiba pa rin. Narinig na niya ang tawag ni Terence sa telepono noon siya ay Sky Class late phase peak, at tahimik ang bahay hindi mahirap marinig ang boses ng matanda mula sa telepono ni Terence. Hindi niya maintindihan kung bakit natanggap ng Blood-clad Yellow Spring Sect ang misyon na patayin siya. Sino ang gustong pumatay sa kanya? Bilang Supreme Elder ng Black Horse Association, bihira siyang umalis sa sekta. Sa panahong ito, wala siyang anumang galit sa sinuman. Sinong bastard ang nag-hire sa mga tao ng Blood-clad Yellow Spring Sect para patayin siya? Ang higit na nagpalungkot sa kanya ay ang nakasuot ng dugo na Elder, ang Netherworld Elder, at ang nakakatakot na Elder ay nasa malapit. Tapos kung dumating sila, hindi ba siya patay? Paano kaya nagkaroon ng malas na bagay sa mundong ito? At kaya, hindi na siya mapakali na kausapin si Terence, lahat ng pananakot ay walang silbi, at kailangan niyang kumawala at tumakbo. Nakita iyon ni Terence, bagamat nag-aalala siya na hindi talaga lalabas ang lalaki. Gayunpaman, sa ibabaw, maaari lamang niyang mapanatili ang kanyang kalmado. 3,239. Huminga siya ng malalim, at sumili ang malamig na ngiti sa mukha niya. Anong ginawa mo kanina? Kung hindi ka lang nagsalita ng kalokohan ngayon, baka nakatakas ka na. Siyempre, kahit na walang sinabi ang Grand Elder, hindi siya makakatakas ngayon. Sinusubukan lang ni Terence na gambling siya para hindi siya makatakas. Sa katunayan, kahit na kinukutya siya ni Terence, tinitingnan niya ang makalangit na lambat ng hindi kumukurap. Kapag ang makalangit na lambat ay lumuwag ng kaunti, siya ay makakatakas kaagad. Sa oras na ito, narinig din nina Akira at Ken ang kaguluhan at lumapit sila sa pintuan. Nakita nila ang kakaibang eksena sa loob at hindi rin alam ng Dean ang sasabihin. Napatulala siya sa nangyari. Sa oras na ito, narinig din nina Akira at Ken ang kaguluhan at lumapit sila sa pintuan. Nakita nila ang kakaibang eksena sa loob at walang lakas ng loob na pumasok. Hindi rin alam ng Dean ang sasabihin. Napatulala siya sa nangyari. Old President, dalhin mo si Zyrene sis, Sheena, Akira, at ang iba pa at umalis ka sa lugar na ito. Pumunta ka sa ibang lugar para magpahinga. Sabi ni Terence sa matandang principal. Hindi niya magagarantiya na ang Grand Elder ng Dark Horse ay hindi makakawala mula sa lambat bago dumating ang mga tao ng mga taong may dugong Yellow Spring Sect. Kung talagang lumaya sila, ito ay isang kalamidad. Bukod dito, ang proseso ng pagpatay sa Supreme Elder ng Black Horse Gang ay tiyak na magiging napakadugo.
Kung tutuusin, medyo malupit kung hindi nila kayang patayin ang Supreme Elder ng isang welga ngunit kailangan nilang labanan ito ng maraming beses. Sige, nakuha ko na. Tumango ang Dean. Alam niyang magiging pabigat lang siya kay Terence kung mananatili siya rito. Kung magkaproblema sila, kailangang alagaan sila ni Terence, at madali siyang maabala. Kaya, ang Dean ay bumalik sa kanyang katinoan at lumabas ng silid kasama sina Zyrene, Sheena, at ikaw, Akira. Bagamat maraming bagay sina Zyrene at Sheena na gusto nilang itanong kay Terence, alam nilang hindi pa ito ang tamang oras. Nagpasya silang maghintay. Umalis ang Dean at ang iba pa, at nakahinga ng maluwag si Terence. Pinanood niya silang umalis hanggang sa mawala bago bumaling sa Grand Elder, "Hoy, mamamatay ka. Sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi ako naniniwala na hindi sinabi sa iyo ng Black Horse Gang kung sino ang nagtalaga sa iyo ng misyon na ito bago ka umalis." Malinaw na hindi masyadong inisip ng Grand Elder si Terence. He only coldly at hindi umimik. Hehe. Sumimangot si Terence at mahinang ngumiti. Alam niyang wala siyang makukuha sa Grand Elder. Napakahirap ilabas ang anumang sikreto sa kanya. Kung ayaw niyang magsalita, wala nang saysay na magtanong. Lumipas ang oras, segundo sa segundo. Nag-aalab si Terence sa pagkabalisa, ngunit hindi niya ito ipinakita. Ang Grand Elder ng Black Horse ay ang talagang nag-aalab sa pagkabalisa. Mahigit 20 minuto na siyang nagpupumiglas, ngunit mahigpit pa rin ang pagkakatali ng lambat sa kanyang katawan. Walang bakas ng pagluwag nito, kaya medyo nasaraan siya ng loob. Kung ang mga tao mula sa Yellow Spring Sect ay talagang malapit, kalahating oras ay higit pa sa sapat para sa Sky Class Late Phase Peak at Sky Class Peak Masters. Oo nga, nagmamadaling yabag ang nagmula sa koridor, at sa sumunod na sandali, ang matanda na nakasuot ng dugo, ang Elder sa Netherworld, at ang malagim na Elder ay lumitaw sa pintuan. Ang Grand Elder ng Black Horse Gang ay nakipagpunyagi sandali. Nang makita niya ang 3 tao sa pintuan, tumigil siya sa pagpupumiglas. Napatigil siya sa paggalaw ng kamay dahil alam niyang wala itong silbi kahit anong pilit niya. Maaaring patayin siya ng 3 tao sa kanyang harapan kapag nagtutulungan sila. Kahit na mayroon siyang totoong chi para protektahan ang kanyang katawan, mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan kung ang 3 taong ito ay humalili sa pag-atake sa kanya. Siya ay isang taong nagplano bago kumilos. Dahil alam niya ang resulta, hindi siya gagawa ng anumang hindi kinakailangang pakikibaka. Sino ang nagpadala sa iyo para patayin ako? Ang aming Black Horse Association at ang Bloodclad Yellow Spring Sect ay magkatulad sa kalikasan. Lagi kaming lumalayo sa isa't isa. Gusto mo bang gumawa ng mga kaaway sa pamamagitan ng pagsubok na patayin ako pagkatapos malaman ang aking pagkatao? Ang Grand Elder ng Black Horse Gang ay sumuko sa pakikibaka at nagbago sa isang mas madamdaming paraan. May negosyo ba kayong mga Dark Horse na ibunyag ang pagkakakilanlan ng inyong mga amo? Ang malagim na Patriarch ay tumingin sa Grand Elder ng Dark Horse Gang at sinabi, "Bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino ang unang nagpadala sa iyo?" Tila kinukutya ng matanda si Terence, ngunit talagang sinusubukan niyang tulungan siyang malaman ang katotohanan. Hindi niya alam kung alam ni Terence kung sino ang utak, ngunit walang masamang magtanong. Ito. Sasabihin mo sa akin kung sasabihin ko. Bahagyang natigilan ang Grand Elder ng Black Horse Gang, ngunit tulala pa rin itong nagtanong. Sure, sasabihin ko sa'yo ang gusto mong sabihin. Walang pakialam na sabi ng malagim na ninuno. Mabuti. Pinadala ako ni Orland ng sinaunang Fane Clan, dapat sinabi mo na sa akin, di ba? Upang malaman ang katotohanan, hindi nilayo ng Grand Elder ng Black Horse Gang na ilihim ito. Ayaw niyang mamatay nang hindi niya alam kung bakit. At least, bago siya mamatay, dapat alam niya kung paano siya namatay. Si Orland mula sa sinaunang angkan ng Fane. Hindi ko siya kilala. Umiling-iling ang malagim na ninuno na para bang wala siyang pakialam. Sa totoo lang, hindi imposibleng mamatay ka nang alam mo kung bakit. Gayunpaman, natatakot ako na hindi mo ito makukuha kung sasabihin ko sa iyo.
Ang mga taong umupa sa amin upang patayin ka ay mula sa Black Horse Gang. Ano? Naningkit ang mata ng Grand Elder ng Black Horse Gang, at may bakas ng hindi paniniwala sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naging mabangis ang kanyang tingin. Kinuha ka ba ng presidente? Ang presidente na binanggit ng Grand Elder ng Black Horse Gang ay natural na pinuno ng Black Horse Gang. Kaka-rating lang ng leader sa Sky Class late phase peak kanina, ibig sabihin ay hindi na pinaghihigpitan ng Supreme Elder Council ang kanyang kapangyarihan, siya na ngayon ang boss ng Black Horse. Gayunpaman, ang Grand Elder ng Dark Horse Gang ay hindi nasiyahan sa kanya noon, at hindi na kailangang magpakita sa kanya ng anumang paggalang. Sa kabilang banda, ang iba pang mga Grand Elder ay nagayos ng kanilang mga saloobin. Marahil ito ang dahilan kung bakit gusto niya itong patayin. Sa katunayan, hindi ito isang salungatan sa lahat. Kahit na ang presidente ng Dark Horse ay may tubig sa kanyang ulo, hindi siya gagastos ng napakaraming pera upang maalis ang isang malakas na miyembro ng kanyang sariling gang. Ang Sky Class late phase peak ay hindi isang pangkaraniwang tanawin, at ang isang kamatayan ay nangangahulugan ng isang mas kaunting tao. Paano siya mamatay ng ganoon? Gayunpaman, ang Supreme Elder ng Black Horse Association ay naniwala sa kanya sa sandaling ito dahil hindi siya nagdududa sa mga salita ng nakakatakot na matandang ninuno. Kung tutuusin, ang nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect ay parang Black Horse Association. Sila ay isang organisasyon na kumukuha ng pera ng mga tao at tumulong sa kanila na maalis ang mga sakuna. Ito ay ganap na imposible para sa mga dilaw na sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo na dumating at patayin siya ng wala saan, maliban kung sila ay masyadong naiinip. Kaya naman, ginamit niya ang kanyang mayamang imahinasyon para aipin ang kanyang kamatayan sa Guildmaster. Hindi siya masisisi sa pag-imagine nito. Kung tutuusin, bawat sekta ay may mga pagtatalo at hindi sila nagkakaisa. Bukod dito, ang mga bagay ay dapat na nagkataon lamang. 3,240. Walang kwenta kahit sabihin ko pa kung sino iyon. Isang maliit na laki lang na hindi namin alam. Alam mo naman na iba sa inyo ang blood-clad Yellow Spring Sect namin. We don't need any promises. We'll attack as long as the reward is enough. We will not ask too much. Sabi ng nakakatakot na Grandmaster sabay wave ng kamay. Hindi niya inaasahan na totoo ang casual niyang sinabi. May conflict ba ang lalaking ito sa pinuno ng Dark Horse? Hindi na kailangang mag-aksaya ng mga salita. Maliit na prito. Ang Grand Elder ng Black Horse Gang ay natigilan, at mas lalo siyang naghinala dito. Sino ang magbabayad ng maliit na prito ng Black Horse Gang para patayin siya? Magkano ang halaga na hilingin sa tatlong matandang ninuno ng blood-clad Yellow Spring Sect na magsama-sama? Si Orland ay gumastos ng 5 bilyon at isang pangako kapalit ng tulong ng isa sa kanyang mga Grand Elder. Ang tatlong matandang ninuno ng nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect ay kailangang kumilos. Kung wala ang pangako, ang panimulang presyo ay hindi bababa sa 20 bilyon. Walang ibang tao sa Black Horse Gang na maaaring kumuha ng 20 bilyon maliban sa Pangulo. Mayroon lamang isang tao sa buong Black Horse Gang na maaaring kumuha ng tulad ng isang Nouveau-Riche. Alam ko, gawin mo, bigyan mo ako ng mabilis na kamatayan. Ang Grand Elder ng Black Horse Gang ay bumantong hininga at sumuko sa paglaban. Hindi niya ginamit ang kanyang tunay na chi para protektahan ang kanyang katawan, dahil alam niyang kahit na gumamit siya ng tunay na chi para protektahan ang kanyang katawan, sandali na lang bago siya mamatay. Kahit ilang beses pa siyang sakta ng kabilang partido, mamamatay pa rin siya. Dahil napagpasyahan na ang kinalabasan, walang pinagkaiba. Wala siya sa mood na lumaban. Maaari rin niyang hayaan ang kabilang partido na bigyan siya ng mabilis na kamatayan. Diretso. Nagulat ang malagim na ninuno, ngunit tumango siya. Nang walang ibang salita, ang nakasuot ng dugo na Elder, Netherworld Elder, at ang nakakatakot na Elder ay humakbang pasulong at pinalibutan ang Grand Elder. Nagsimula silang kumanta ng sabay-sabay, at dahil sa pressure sa kwarto ay napabuntong hininga si Terence. Napakalakas noon.
Ang sariling mga sugat ni Terence ay hindi pa ganap na gumaling, at siya ay nasa labas lamang ng panganib, kaya mabilis siyang pumunta upang pagalingin sina Sheena at Zyrene. Sa sandaling ito, sa pag-awit ng dalawang Sky-class late phase peak masters at one Sky-class late phase peak ng kanilang arts, halos hindi na makapigil si Terence at nagluwa ng isang subo ng dugo, paf. Ang Grand Elder ay tumingin kay Terence nang walang pakialam at umiling. Parang mali ang tsismis. Tila pamilyar na pamilyar si Terence sa mga tao mula sa sekta, kaya malamang na inupahan niya sila para patayin ang dalawang Sky-class late phase peak noong nakaraan. Alam ng Grand Elder na si Terence ay napakayaman. Ang automatikong kalderong iyon ay naibenta ng daan-daang milyon o kahit ilang bilyon. Ito ay higit pa sa sapat upang umarkila sa dugong Netherworld sect para pumatay ng mga tao. Hindi niya alam na nag-donate pa si Terence ng pera sa orphanage. Akala niya ay kay Terence ang pera. Gayunpaman, kahit na siya ay dumating sa ganitong conclusion, hindi na niya maipadala ang mensahe. Mamamatay siya sa susunod na sandali. Dahil sa pressure sa hangin, nahihirapang huminga si Terence. Mabilis niyang ipinalibot ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery upang labanan ito. Alam ni Terence na ang pressure ay hindi nakadirekta sa kanya, ngunit siya ay masyadong malapit sa kanila. Naapektuhan siya. Ito ang tinatawag na pagbaril habang nakahiga. Napansin din ng matanda ang kalagayan ni Terence, ngunit wala siyang pakialam. Hindi nila pinupuntirya si Terence, maaaring lumabas na lang siya ng kwarto kung gusto niya. Maaari niyang kunin ito kung hindi niya gagawin, kaya hindi sila dapat mag-alala. Malamang na gustong makita ni Terence na mamatay ang Grand Elder gamit ang sarili niyang mga mata bago siya makapagpahinga. Hindi rin naglakas loob na maging pabaya ang tatlo. Sinabi ng dakilang elder ng Black Horse Society na bibigyan nila siya ng mabilis na kamatayan, ibig sabihin naghihintay lang siya sa kanyang kamatayan. Pero kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon sa buhay nila na papatayin nila ang isang Sky-class late phase peak master. Medyo kinabahan sila, natatakot na baka may mangyari. Kaya naman, hindi agad sila nakakilos. Sa halip, nag-iipon sila ng kapangyarihan at naghahanda na gamitin ang kanilang pinakamalakas na galaw ng sabay-sabay para paalisin ang Grand Elder ng Black Horse Association. Ang dahilan kung bakit hindi umalis si Terence ay hindi dahil gusto niyang makitang mapatay ang Grand Elder. Hindi na ito kailangan pang makita ang dakilang Elder ay nakaharap sa dalawang Sky-class late phase peak masters at one Sky-class late phase peak. Sa sabay-sabay na pag-atake ng tatlo sa kanya, hindi pa nasasabing sumuko na ang dakilang elder sa paglaban. Kahit hindi niya gawin, siguradong patay na siya. Si Terence, sa kabilang banda, ay nag-channel ng mga sining ng kanyang practitioner na ramdaman niya ang isang hiwa ng isang pambihirang tagumpay. Dati, kapag nakikipaglaban si Terence sa Grand Elder, palagi siyang kinakabahan. Ang ganitong uri ng pakikipaglaban na lumampas sa limitasyon ng kanyang katawan ay hindi lamang lumampas sa katawan ni Terence, ngunit ito rin ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong dagdagan ang kanyang lakas. Gayunpaman, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ni Terence at ng Grand Elder ay masyadong malaki. Isang galaw lang ang palitan ng dalawa at kinailangan ni Terence na gamitin ang hindi matatakasan na lambat, kung hindi ay patay na siya. Dahil dito, labis na nanlumo si Terence. Malinaw na nasa gilid siya ng antas na hadlang, at sa kaunting pagsisikap, siguradong makakalusot siya, ngunit huminto siya sa pinakamahalagang sandali. Walang masabi si Terence. Gayunpaman, sabay-sabay na umaawit ng kanilang sining ang nakatatanda sa daigdig na may dugo, ang elder sa daigdig, at ang malagim na elder. Hindi biro ang pressure mula sa nilang purong chi. Parehong nagulat at natuwa si Terence. Nakuha ni Terence ang pagkakataong napakalapit niya. Ang pinagsama-samang lakas ng tatlong ito ay higit pa sa dakilang elder, ngunit ang kanilang target ay hindi si Terence. Naapektuhan lang si Terence ng aftershock. Hindi kayang bigyan ng kapangyarihan ng isang tao si Terence ng sobrang pressure, ngunit ito ay kapangyarihan ng tatlong tao. Bagamat tama lang ang dalawa para kay Terence, wala siyang masyadong pakialam. Hindi naging madali para sa isang pagkakataon na dumating, at hindi ito ibibigay ni Terence ng ganoon kadali.
Kung sumuko siya ngayon, sino ang nakakaalam kung kailan siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon? Malaki ang pressure mula sa 3 taong ito, ngunit hindi ito isang bagay na hindi kinaya ni Terence. Maaari pa rin niyang labanan ito, ngunit ito ay magiging mas mahirap, at siya ay madaling makakuha ng panloob na pinsala. Siyempre, hindi natatakot si Terence sa internal injuries hanggat kaya niyang mag-level up. Tulad ng para sa mga pinsala, sa sining ng Dragon Mastery at ang espasyo sa Jade, ito ay magiging isang piraso ng cake. At kaya, hindi umalis si Terence. Ginamit niya ang kanyang sining para labanan ang pressure. Nagtataka ang matanda, ngunit hindi ito umimik. Sa ganang kanya, si Terence ay mas matalino kaysa sa iba. Kailangan niyang magkaroon ng mga dahilan para hindi umalis at lumaban. Humanda ka. Ang patriarch na nakasuot ng dugo ay biglang pinabilis ang sirkulasyon ng kanyang mental cultivation method, at ang tunay na chi sa paligid niya ay tumaas sa isang hindi pa nagagawang antas. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.